ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Tunay nga na ating Panginoon ay hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Siya ang ating Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng kanyang dugo na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Biyaya
inyo, Lord God. Maraming salamat po sa bawat isa na patuloy niyo pong ginagamit sa inyong gawain, Lord God. Nawa po, Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin ang kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin ay maging asin at ilaw, Panginoon, sa aming kabalagan. Kayo po makita sa aming buhay, Panginoon. Sabi po sa salita ng Diyos, at tulad ng pastor, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na lupa ay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin.
niyo po kami, Panginoon, kung madalas po, Panginoon, ay papriority namin ang ibang bagay kumpara sa inyo, Lord God. Pero naninatili pa rin po kayong mabuti sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagkabay niyo po sa aming gawain. Nawa po, Panginoon, gabay niyo po ang gagamitin ninyo na maghahatid ng iyong salita. Nawa po ng bawat isa sa amin, Panginawaan nito, Panginoon. Itanim niyo po sa aming puso at isip, sa aming buhay, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God. Tulungan niyo po kami na magamit namin yun sa araw-araw po namin pamumuhay, Lord God. Ito lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Manatili pong nakatayo ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture reading ay hango sa unang Timoteo chapter 1 verse 5. Ang layunin ng tagubilin ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, ang naisin, Panginoon, ng aming mga puso ay magkaroon ng malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Sa pagyakap mo sa bawat isa sa amin, Lord, sa comfort mo, Panginoon, na nararanasan namin, Lord God, araw-araw sa aming mga buhay, nananatili kang tapat, Panginoon, at kailanman hindi ka nagbabago sa bawat anak mo na patuloy na lumalapit sa iyo. Ama, dalangin ko na mga Panginoon, sa umagang ito, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy namin inaanyayahan ang banal na Espiritu mo na siyang maging dakilang tagapagturo ng bawat isang naririto, Panginoon. Maitaas ang dakilang pangalan mo sa bulwagang ito, Panginoon. Sa bahay pa ng bahang ito, Panginoon, patuloy na ihahayag ang kadakilaan mo. Ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hayaan mo, Lord, ito yung maging pundasyon ng aming mga puso't isipan, Panginoon, na anumang pagsubok na dumaan sa amin, hindi mawaglit sa amin ang pananampalataya namin sa iyo. Katulad, Panginoon, ang pangangaral ni Apostol Pablo kay Timoteo para sa Iglesia ng Efeso. Hayaan mo, Lord God, na ang bawat isang naririto, ang bawat salitang aming tatanggapin, Panginoon, ay magsilbing aral sa aming mga buhay. At magsilbing gabay, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na siyang makapangyarihan sa lahat at kayang magbago ng matigas na puso. Maraming salamat, Lord God, for your grace abounds in this place, Lord, through your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang lahat po ay pumalagpak at magsipagupo sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan. Inanyayahan ko po yung mga kapatiran natin na pumasok po. Meron po tayong upuan dito. May mga space po. Ayan. So, ang ating pong nakaraang pag-aaral ay natinuro sa atin ni Apostol Pablo para kay Tito, o sa English ay Titus. Alam naman natin how Paul asked Titus to appoint, teach, and remind. Ayan po yung natutunan natin. And how to live the true fellowship with the saints. So, in chapter 1, so recall lang po natin, Paul acknowledged Titus. Alam naman natin yan, in every letter, Paul acknowledged either churches or even yung mga apostol o tinawag na disipulo ng ating Panginoong Jesus. And Paul's binigyan niya ng mission si Timoteo to appoint elders, leaders in the church. And syempre, hindi ka lang basta mag-appoint. Sabi ni Apostol Pablo, mayroong strict requirement sa pag-a-appoint ng mga leaders sa church. And sabi po dito sa pangalawang slide natin, ay ito'y tinuro ng ating kapatid na si Sister Ness.
Paul's directive to the churches in Crete. So alam naman natin na itong sulat na ipinadala ni Apostol Pablo kay Tito para sa mga iglesia sa loob ng island ng Creta, or English, Crete. Bakit niya po ito pinadala? To promote the sound doctrine. So alam naman natin, hindi lang nung panahon ng ating Apostol Pablo na laganap ang mga maling katuruan, maging sa panahon natin ngayon. And this letter is also applicable to us para sa mga older men, older women, young men, young women, and bond servants. Kung gusto niyo pong pag-aralan niya kung ano yung strict requirements ng ating Apostol Pablo para sa mga, hindi lang yan sa mga leaders, but it is also generally, hindi lang sa loob ng panambahan, maging sa paglabas ng panambahan, kung sino tayo sa labas ng panambahan. Amen po ba? Because there is older women, young men, young women, bond servant, and we are all trained by the grace of God. Sabihin mo sa katabi mo, we are all trained by the grace of God. And yung pangatlo na pinag-aralan natin, this is the final reminders ni Paul sa mga taga-Creta. And also reminders para sa ating mga believer. Remember the right attitude. Ano ba yung tamang pag-uugali ng isang Kristiyano? Hindi lang dahil nakatanggap ka sa ating Panginoon, you confess in your mouth that Jesus is Christ, tapos pinabayaan mo na yung pag-uugali mo. So magre-reflect sa atin ang tunay na pananampalataya natin sa pamamagitan ng pag-uugali. So sabi dito, remember your old life, para makita mo kung gaano tayo makasalanan nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. This will humble us. Amen? Ayun po yung mag-humble sa atin. Kapag sa tingin mo, hindi ka na nakakalakad ayon sa pamantayan ng Panginoon, ano yung mag-humble sa atin? Ano tayo from our old life? Sino tayo nung past life natin? So sabi dito, remember the great salvation of God. Alalahanin mo na it is not all about our works. It is all about the work of our living God. So remember the things to avoid. Pinakita dyan ni Apostol Pablo at sinabi niya kay Titus yung mga bagay na hindi dapat. Ayan. And dun sa panglima, remember the teaching of doing good. Huwag mong kalimutan gumawa ng mabuti. Doon ang kabutihan na hindi yan yung magsisave sa atin. But then, hindi yun yung license para hindi ka na gumawa ng mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa atin. It is all about the grace ng ating Panginoon. And yun din po, yung bubuksan natin ngayon na sulat mula kay Timoteo. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ayan. So kung makikita natin dito sa sulat ng unang Timoteo, no other doctrine. Walang ibang doktrina. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, walang ibang doktrina. Ayan. So isa-isahin po natin yan. Alam naman, tingnan natin yung background para maintindihan natin yung sulat ni Apostol Pablo. So sabi dito, Paul, an apostle of Jesus Christ, Paul, in his self-description, alam naman natin, yung credential ni Apostol Pablo bilang apostol. Hindi man siya kasama sa 12 disciple ng ating Panginoon nung siya'y nag-appoint. Alam naman natin, di ba? 12 apostle ng Panginoon nung siya'y nag-appoint. But then, the Lord Jesus Christ Himself, siya po mismo ang tumawag sa ating apostol, Pablo, and his authority by the commandment of God. He did this both as a personal encouragement, hindi para itaas yung sarili niya, but to encourage Timothy, and so the letter could be used as letter of reference before the Ephesian Christians. So again, para kanino ang sulat? Sa mga taga-Epeso.
So, tingnan natin ngayon. Ito yung instruction ni Paul kay Timothy para sa mga taga-Efeso. So, tingnan natin, sabi dito, in 1 Timothy, it is a book in the New Testament, a letter written by the Apostle Paul to protege. So, sinerge ko pa paano i-pronounce to. Ang ibig sabihin po ng protege, ito po yung protege, ito po yung merong nagtuturo sa kanya na mas matanda sa kanya. So, may ibig sabihin sa mababang translation, mentor and mentees. So, this is mentees. Okay? Yung tinuturuan. Siya po ay si Timoteo, who has leading the church in Ephesus. The letter provides guidance on church leadership. So kung makikita natin dito, pag binasa mo yung sulat ng unang Timoteo, it is all about guidance ng ating Apostol Pablo para sa church or yung leadership ng church. Kaya sabi po ng ibang commentary, yung Titus at Timothy, yan po ay pastoral letter. Pastoral letter. So sabi dito, not only leadership but also worship, the importance of sound doctrine, particularly in the face of the false teaching. So, tingnan po natin yan. It seems that 1 Timothy was written by Apostle Paul to Timothy sometimes after his release from Roman imprisonment. So, kailan ba sinulat yan? After nung ma-release siya from imprisonment, as described at the end of the book of Acts, and was written from Macedonia. So, saan yan matatagpuan? Ito po yung mga verses. So, nilalagay ko dyan yung mga verses para kayo mismo pag-aralan natin. Amen po ba? So, sabi dito, apparently, after his release, hope for Philemon, in Philemon chapter 1 to 22, and Philippians, ayan po yung mga verses, Paul returned to the city of Ephesus. Bumalik siya sa city of Ephesus. There he discovered, so after, sabi ng ibang commentary, mga Bible scholars, 2 years siyang nag-stay sa Ephesus. But it is not really written sa Bible. So it is, yun lang parang basihan natin, pero hindi siya nabanggit. Hindi siya fact. Okay? So sabi dito, Paul returned to the city of Ephesus. There he discovered that during his absence, Ephesus had become a storm center of false teaching. Kung makita natin, sino nakakaalala ng pag-aaral natin in Ephesians? So walang problema nung nabanggit sa mga taga-Efeso nung unang sulat ni Apostol Pablo. Amen po ba? Unlike other sulat niya, walang problema. But then, kung titignan natin dito, pagkatapos ng unang sulat ni Apostol Pablo directly sa Ephesus, nag-follow up siya ng letter. Not only that, he sent leader. Amen? Nagsugo siya ng leader. And that is Timothy. Bakit? Kasi mayroong problema. Para maunawaan mo kung bakit sumulat si Paul kay Timothy para sa mga taga-Efeso, may problema. Ano yung problema? Merong mga maling katuruan. May mga leaders na nagtuturo ng mali. So, this was a sad fulfillment of the prediction. Hinula na yan bago siya umalis. Saan yan makikita? Sa Gawa, chapter 20, verse 29 to 30. But then, start tayo sa 25. Nakasalimuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Bakit? Kasi hindi lang si Paul nag-focus sa isang church. And not only that, yung buhay niya po ay laging nasa bingid ng kamatayan. Amen po ba? Sa kanyang pag-share ng gospel, alam naman natin na walang sigurado. Walang kasiguraduhan kung buhay ka pa. Kasi nung time na yan, nililiglig po ang iglesia. They are in Roman Empire. Kaya sa araw na ito'y sinasabi ko, wala akong pananagutan. pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo.
sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Amen po ba? Paul has telling here na hindi na siya accountable kung sila'y mapahamak, kung abutan sila ng kamatayan at mapahamak sila sa apoy ng impyerno. Bakit? Paul has already done his part para ipahayag ng tapat ang mabuting balita. And sabi dito, sumunod, ingatan ninyo, ito'y reminder ni Paul sa mga taga-Efesus, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawang na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Kung titignan natin dito, sino ang naglagay ng kawan o ng iglesia sa pangangasiwa ng mga namumuno? Ang Diyos po, ang banal na Espiritu, napakaliwanag. Kaya naman, dapat silang ingatan. Amen po ba? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng anak. Sinong tumubos? Si Kristo. Alam kong pag-aalis ko, ito na po yun. Ito na yung prediction ni Paul. Alam kong pag-alis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Paul has already warned them na mayroong papasok mula rin sa inyo'y may lilitaw na taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Walang exemption. Lalo na sa panahon natin ngayon, if the sound of doctrine ay hindi na pinahayag, sakmal tayo lahat ng asong gubat. Amen po ba? Sino itong mga asong gubat na to? They are the one who preach falsely the truth. Amen po ba? So sabi dito, mahihikayat na sumunod sa kanila. Kaya't mag-ingat kayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat kayo. Pinag-iingat ni Paul ang church ng Ephesus. Bakit? Hindi dahil sa kapahamakan sa mundo, kundi kapahamakan sa spiritual na buhay. Amen po ba? Kasi for us, kaya natin i-secure sometimes in our mentality na para sa safe place, alam mo kung saan kaligtas. But then there is no certain pagdating sa spiritual, lalo na kung mababaw ang pundasyon ng mananampalataya. Amen? Kung hindi ang pundasyon ay gospel, full gospel ng Panginoon, mula rin sa inyo ay may lilitaw. Bakit? Even in the church itself, may lilitaw na mga false doctrine, false teachers. Kaya mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob, ito pala, ng 3 taon, 3 years po pala. 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Napakaraming luha na pinuhunan ni Paul sa mga taga-Ephesians for 3 years. Bakit? Kasi napakahirap po. Bilang isang mangangaral, kala nyo madali lang magsalita? Madali lang magpahayag. Napakaraming aalisin ng Diyos sa buhay ng isang tao sumusunod sa Kanya. Amen? So sabi dito, Ephesus holds significant prominence in the Bible. Alam naman natin yan. It was the major city in the Roman province of Asia, o yung tinatawag natin ngayon modern-day Turkey. And a focal point for Apostle Paul's ministry. Paul spent a considerable amount of time there. 3 years? Sabi ko kanina, 2 years lang eh. But then, sa Acts po, by mistake po yun. Sa Acts po, naka-mention, it's 3 years na nag-spend si Paul doon. Sabi dito, establishing a church
the city was also one of the seven. Alam naman natin yan. Kung babasahin niyo yung Revelation, kasama ang Ephesus. Church of Ephesus. And Paul probably dealt with the false teacher personally, but soon found out it is necessary to leave for Macedonia. He then left Timothy in charge. Katulad ni Tito, ganun din si Timoteo. Iniiwan din siya ni Apostol Pablo or sinugo din siya ni Apostol Pablo dito naman sa church ng Ephesus. As his own personal representative, he knew that Timothy had a difficult job. Actually, hindi madali. Kung babasahin mo yung sulat ni Timothy sa aklat ng Timoteo, hindi po madali yung trabahong ibinigay ni Apostol Pablo o hinabili ni Apostol Pablo kay Timoteo. And so, hope that this letter would both equip and encourage him in the task. The use of this official title is an indication that the pastoral epistle were not merely private letters, but were intended to be read to the churches committed to the charge of Timothy. Basahin, hindi lang po doon sa isang tao, kundi para sa lahat po yan. Hindi lang para kay Timoteo, but to all churches. So sabi po dito sa sumunod, ito po yung verse 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumainyo nawa ang kagandahang loob, habag at kapayapaang buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon. Kung titingnan natin dito, merong mercy na nilagay ang ating Apostol Pablo. In his greetings, lagi niya sinasabi, kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos. But this time, makita natin that there is mercy. Why? Because of the leaders and false teachers inside the church. May the Lord have mercy on them. So tingnan natin dito ngayon. Timothy, the book of Acts tells us that Timothy came from Lystra. Sino ba si Timoteo? Siya po ay taga Lystra. Ito'y probinsya ng Galatia. In Acts chapter 16 verse 1 to 3, makikita po doon. And siya rin po ay tatay ng isang Greek father o Griegong ama. Na makikita naman yan in Acts 16 verse 2. And meron siyang Jewish mother na pangalan ay si Eunice. Sino yung nanay ni Timothy? Si Eunice. And his mother and grandma, tingnan natin dito. His mother and grandmother taught him the scripture. Ang nagturo sa kay Timothy ng scripture o ng mga nakasaad, sinabi ng ating Panginoon, ay ang kanyang nanay at ang kanyang lola. Amen po ba? So, nung siya'y kabataan, at makikita yan sa 2 Timothy, chapter 1, verse 5, at chapter 3, verse 15. A true son in faith. Paul could consider Timothy a true son in faith because he probably led him and his mother to faith in Jesus on the Paul's first missionary journey. At matatagpuan po yan sa mga verses na nabanggit na yan. This also expressed Paul's confidence in Timothy's integrity and faithfulness sa katotohanan. So, pag-aralan natin yung unang chapter. No other doctrine. Paul charged Timothy to oppose the false teachers. Paul rectified the legalists, not the law itself. Paul experienced the true gospel, the mercy and grace of God. And Paul charged Timothy to fight the battle well. So, isa-isahin po natin yan. Una, Paul charged Timothy para i-oppose itong mga nag-share ng maling katuruan. Babala tungkol sa maling katuruan. Gaya ng pakiusap ko sa iyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Epeso upang utusan mo ang ilang tao
tao diyan na huwag magturo ng mali. So, hindi po basta-basta ang pagtuturo. That's why, sabi dito ni Paul, manatili si Timoteo sa Efeso upang utusan yung mga ilang tao na nagtuturo ng maling katuruan. At huwag nilang pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat, mga mahabang talaan ng angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng pagtatalo. Pareho din sa Titus. Pinagmumulan ng pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa pananampalataya mo. Amen? Hindi ka lang tumanggap sa Diyos dahil wala lang. Hindi ka nagpalataya dahil para sa sarili mo lang. Nanampalataya ka dahil may purpose ang Lord para sa iyo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may purpose ang Lord. Amen? So sabi po dito, sa sumunod, that you may charge some that they teach no other doctrine. Paul left Timothy with an important job to do. Iniwan niya si Timoteo dahil meron siyang mahalagang gampanin, making it all the more important that he remain in Ephesus. The job was to make sure that the correct doctrine was taught in Ephesus. Alam naman natin, ganun ka-stricto si Apostol Pablo. Sinisigurado niya na ang bawat church ay lumalakad sa katotohanan. Amen po ba? Kasi kapag hindi lumakad ang church sa katotohanan, wala talaga ang salitang church sa loob ng parambahan. Ito'y magiging organisasyon lang. Amen po ba? Ano ba yung bumubuhay sa panambahan? Yung tamang doktrina kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, tamang doktrina kay Kristo. And sabi dito, Paul left Ephesians with a particular set of teaching which he had received from Jesus and the Old Testament. He was concerned that Timothy did everything he could to make sure the Ephesians continue in the doctrine. This was the first reason why it was important that Timothy remain in Ephesians or Ephesus. Alam naman natin yan. That Paul did this because doctrine is important to God. Ang nagdoktrina po, importante sa Diyos yan. Hindi yung magsigba ka lang, tas hindi napahayag ang doktrina. Kapag hindi napapahayag ang tamang doktrina sa church, maliligaw ang church. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, maliligaw ang church. Sabihin na lang natin direkta, maliligaw ka pag walang tamang doktrina. Amen? Napaka-importante yan. Kasabi dito, today, kung ano yung paniniwalaan ng tao, ayun yung doktrina sa kanila. Bakit? Ayun din sinabi ni Jesus eh. Nung nagtanong po si Pilate, si Pilato, nagtanong siya, ano ba ang totoo? Anong sagot ni Jesus? Whatever it means to you. Kung ano yung totoo sa'yo. Bakit? Kasi kung ano yung doktrina mo, ayun yung totoo sa'yo. At kung mali ang doktrina mo, paninindigan mong totoo yan sa'yo. Tama mali. Amen. Bakit? Yet, truth is important to God and should be with His people. Kaya dapat mahalaga sa atin ang doktrina. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat maging mahalaga ang doktrina sa iyo. You are not going to church para lang mag-ask ng comfort sa Lord. It's given. Yes, it's given. The Lord gives comfort. But we are in the church dahil nais ng Panginoon lumakad tayo sa katotohanan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, lumakad sa katotohanan. Ang layunin ng tagubilin ito, sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. Ang
ang layunin ng tagubilin ito upang magkaroon kayo ng pag-ibig na mula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na mananampalataya. May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito at nalulog sa walang kabuluhang talakayan. Minsan kasi, inisip ng iba, pag may alam sa doktrina, ginagamit na lisensya para ipahayag na marunong siya. Amen? May alam ako sa doktrina, makikipagdebate ako at patutunayan kung tama ako. And sabi dito, yan sa mga walang kabuluhang talakayan na yan, naliligaw ang mananampalataya. Do not spend our days para sa mga pagtatalo. Sabi ni Paul kay Titus, iwasan mo ang ganong tao na lumilikha ng mga pagtatalo. Bakit? Sasayangin mo yung oras mo sa pagtatalo, mas marami ka pang dapat gawin para sa Panginoon. Amen po ba? Nais nilang magturo, maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Di nila alam yung tinuturo nila ay mali. And sabi dito, nais nilang maging. Sino ang may nais? Sila. They want to be a teacher, a preacher. But then, the words are empty. Bakit empty? There is no really doctrine in their teaching. Amen po ba? Ano pagkakaiba ng teacher sa preacher? Ang teacher po, may mga sumasagot, pwedeng magtanong. Pero kapag preacher ka, tuloy-tuloy. And the church will only say amen. But the teaching itself, kailangan pareho yan sa loob ng panambahan. Hindi porket preacher ka, magiging motivational speaker ka. Amen po ba? Dinidiscourage ni Paul at pinapaalalahanan niya ang bawat individual na mag-ingat. Amen? Bakit? Yeast, kaunti lang ilagay mo yan, aalsa yan. Amen po ba? Ganon ang maling katuruan. Kunti lang yung mailagay sa'yo, umaalsa ka. Bakit? Paninindigan mo na tama yan. Kung ano yung sa tingin mong tamang doktrina para sa'yo, ayun ang tatayuan mo. At kung mali ang doktrina ang tinanggap mo, mali ang tinatayuan mo. At the end of the day, kala mo, haharap ka sa Diyos. Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Lord, nagpagaling ako ng may karamdaman. Pero ang sasabihin ni Jesus, lumayas ka, hindi kita nakikilala. Jesus itself, siya po, Jesus Himself tells that, or told that in His words. Sabi niya po dito, hindi nila nauunawaan yung kanilang sinasabi. At ang kanilang mga tinuturo na may buong tiwala sa sarili. Confident sila na ang tinuturo nila ay tama at nililigaw nila ang mga nakikinig sa kanila. Kaya, sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Maging sa akin, mag-ingat kayo. You have to also search in the Bible kung tama ang tinuturo ko. You have to test every teacher, every preacher of the gospel. Because no other doctrine, sabi mo sa katabi mo, walang ibang doktrina, kundi ang ginawa ni Jesus. Amen? Minsan kasi ang boring na eh. Lagi na lang yung ginawa ni Jesus. Pero mga kapatid, I'm telling you, walang pagbabago kung walang tamang doktrina sa loob ng panambahan. Amen po ba? And sabi dito, sa sumunod, pangalawa, Paul rectified the legalist, not the law itself. Alam naman natin, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao. Kanino yung ginawa? Sabay-sabay basahin ng malakas. Hindi para? Hindi para sa walang kilalang batas sa kanilan. Para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan.
para sa kapastahan sa Diyos at walang higit sa kalalan, para sa mga mamatay tao at mga patay na galing ng mga wala. Amen! Para sa mga makasalanan, in short. Bakit? Binigay ang kautusan para makita kung gaano tayo makasalanan. Amen po ba? Walang hilig sa kabanalan para sa mamamatay tao at pumapatay sa sarili nilang ama o ina. Para sa walang kinikilalang batas, mga kriminal. Minsan sasabihin mo, hindi ka pwede dito kasi makasalanan ka. No! Ginawa ang church para sa mga kasalanan. Sabi mo sa katabi, para sa atin. There is no exemption. There is no self-righteousness. We are all sinners. Sabi mo sa katabi, lahat tayo makasalanan. That's why, nasa church tayo. Amen? So sabi po dito sa sumunod, nor give head to fables and endless genealogies. It seemed that the great danger of this teaching, fables and endless genealogies, was they were silly destruction. Liligaw ka niyan eh. Ililigaw ka niyan. Dinidistract ka niyan. Timothy had to remain in Ephesus so that he could command others to ignore this speculative and silly destruction. It wasn't that there was an elaborate anti-Jesus theology rising in Ephesus. No! Kaya nga sila naging church eh, kasi they also believed in Jesus. But then, they did not continue walking sa aral ng Panginoon. It was more that they tended to carried away by emphasizing the wrong things. Yung mga mali na hindi na dapat i-emphasize sa church. Paul wanted to prevent the corruption that came when people gave authority to fables and endless genealogies instead of true doctrine. Silly destruction were also dangerous because they took the place of godly edification, which is in faith. So sabi po dito sa sumunod, ibinigay rin ang kautusan para sa mga may hilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling at mga bulaang saksi. Ang kautusan ay binigay para sa lahat ng sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. Ayun po yung purpose ng kautusan. Amen po ba? And sabi po dito sa sumunod, the purpose of commandment, now the purpose of commandment is love. That from a pure heart, from a good conscience, from sincere faith, from which having strayed, have turned aside to idle walk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor the things which they affirm. Ang purpose po ng commandment o ng law is found in its inward work upon the heart. Kung paano kumilos. Kasi kung makita mo that how sinner we are, if you see yourself how sinner we are in front of God, babalik ka sa Diyos. Pero hanggang di mo nakikita, hindi natin nakikita ang kasalanan natin. Yung pride ang mananaig sa atin. Amen po ba? Without this understanding, it is easy to become shallow legalist. Tingnan mo lang. Kung minsan yung mga legalist po, ang modern legalist sa mga panahon ngayon, they are the observer. Titingnan nila kung ano yung mali. Sasabihin nila kung ano yung... They are only observing, not learning. Because there is a big difference
observing but you are not learning. Amen po ba? So sabi dito, but then, sabi nga, di ba, true observant, makikita mo rin, natututo ka rin. But then, hindi mo na makikita yung tama na ginagawa ng Diyos. Kasi nag-observe ka na lang para makita yung mali. The Lord wants us to be a learner. Sabi mo sa katabi mo. That's why disciple nga eh. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga disipulo eh. So we can learn. Sabi mo sa katabi mo, learner ka. Hindi ka observer. Sabi dito, they're only concerned with outward performance and appearance. It is spending time, if spending sa God's Word, yung pag nag-spend ka ng time sa God's words o sa salita ng Diyos, kapag hindi ito nag-produce ng pure heart, ng good conscience, ng sincere faith, ibig sabihin may mali. Ulitin ko, yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin, kapag hindi nagpo-produce ng pure heart, good conscience, sincere faith, then may mali. Ask yourself, ano yung mali? Legalism. They make us twist God's words. Binabalik ko niyan. Yung salita ng ating Panginoon, yung katotohanan sa salita ng Panginoon. So, that's instead of loving, showing love, harsh and judgmental po ang natatanggap. At ganun po yung nangyayari sa loob ng panambahan. Instead of having a good conscience, we feel condemned, knowing that we don't measure up. And instead of sincere faith, we practically trust yung ability natin para ma-please ang Diyos. Sabihin ko, ulitin ko, sasabihin sa inyo, it is not about our words. It is how goodness God in our lives. How good is God in our lives. Amen? Sabi mo sa katay mo, dahil mabuti ang Diyos sa'yo. Amen po ba? Sa pangatlo, Paul experienced the true gospel, and the mercy and the grace of God. Tingnan natin kung paano binago si Paul. Pagpapakilala ng habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuturing niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Sino ang nagtuturing sa atin ng karapat-dapat? Ang Diyos. Pero tayo, iniisip lang kita'y karapat-dapat. Pero ang Diyos, ganun din kay Paul, nagbibigay sa kanya ng lakas dahil itinuturing siya karapat-dapat ng Diyos. Tingnan natin, kahit na anong unay nilapastangan, inusig at tilait ko siya. Paul, look back kung ano siya before. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Maintindihan mo eh, kapag hindi sumasampalataya ang isang tao. Maunawaan ng isang tunay na Kristiyano ang mananampalataya ay ang taong hindi pa talaga sumasampalataya sa Diyos. That's discernment. Sabi mo sa atin, discernment yun. Yung maunawaan mo yung tao, kaya siya ganyan kasi hindi pa siya talaga totoong nananampalataya sa Diyos. Ganun din si Paul. Alam niya na nung unay nilapastangan niya, inusig at nilait niya ang Panginoong Hesus. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. And sabi dito, pinasagawa sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan. Sabay-sabay basahin ng malakas. Amen! Yung pag-ibig at pananampalataya ay matatagpuan sa pakikipag-isa. Kanino? Kay Kristo. Totoo ang pahayag na ito
dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama tayo doon. Amen? We are all sinners. At ako ang pinakamasama sa kanila. Tingnan mo nga si Paul. Hindi niya in-acknowledge na ako ang pinakamabuti sa kanila. Ako ang pinakamagaling sa kanila. No! He treated himself as pinakamasama sa mga masama. Paul yan, si Pablo yan. Sabi mo sa katabi mo, akong pinakamasama sa masama. Amen. Why? Why we're telling that? So that we can humble ourselves before God. Magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kung iisipin mo na pinakamabuti ka sa lahat ng tao, para mong sinabi, walang kabutihan na nagawa ang Diyos sa'yo. Kasi pinaka na na-reach mo na yung yung third level ng superlative, ika nga, sa adjective, di ba? Na-reach mo na yung third level, pinakamabuti. Anong sinabi mo, mas mabuti ka kaysa sa Diyos? No. We are all sinners. And kung ako'y titingnan ninyo, siguro ito din ako pinakamasama sa kanila. That's why, minsan, tingnan natin yung sarili natin. Hindi as self-righteousness or self-righteous, but pinaka-worst sa lahat. So that we can go back to God and ask the Lord, have mercy on me. Kahabagan mo ako, Lord. Sabihin mo nga, kahabagan mo ako, Panginoon. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Going to heaven and to have eternal life is not easy. Sabi mo sa katabi mo, hindi madali. It takes a lot or whole self natin. Yung buong-buong ikaw na susuko sa Diyos. Sabi mo sa katabi, yung buong-buong ikaw. Yung buo na tayo. Yan yung nais ng Panginoon. Upang ipakita sa pamamagitan ni Paul ang lubos na pagtsatsaga. Bukas na tayo. Ayan. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Gospel, sabay-sabay basahin ng malakas. Actually, yung two words yung pumasok sa isip ko habang ginagawa ko to. Gospel is for all sinners. But correction of God is for all who were in the truth but still not walking in the truth. Kasi may kailangan itama. Alam mo na! Alam na natin ang mali. Pero yung puso natin, wala. Kaya tayo tinatama. Sabi mo sa katabi mo, kaya tayo tinatama. Kaya tayo may tama. Kaya tayo tinatama. Kasi alam na natin eh. Alam na natin ang gospel. Alam mo na namatay na Diyos para sa iyo. Para sa akin. Para sa atin. But then, kapag hindi pa tayo lumakad sa ayon sa katotohanan ng Diyos, papasok ang correction. And minsan, yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos, ayaw ng correction. Pero kung titignan natin, correction is redirection. Kapag tinatama tayo,
dinadirect ka ng Panginoon. Anak, naliligaw ka na. Naliligaw pa ka. Lumilihis na tayo ng landas. Amen? That's why correction is redirection. Sabi mo sa katabi mo, correction is redirection. And yung pang-apat natin, sa panghuli nating puntos, Paul charged Timothy to fight the battle. Sabi dito sa una, Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y tagubilin ko sa iyo, ayon sa pahayag na sinabi ko tungkol sa iyo, sa pamamagitan ng mga ito'y makipaglaban kang mabuti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang pananampalataya nila ay tulad ng isang barkong nawasak. So, isa-isahin po natin yan. Sabi dito, the charge to fight the good fight of faith. This charge I commit, si Paul mismo po, yung nag-charge niyan or in charge niyan kay Timothy. This charge I commit to you again, sabi dito sa Greek word ng charge, ito po ay parangelia. Na ibig sabihin po, yung sa may command ng military soldier, alam niyo po ba yun? You cannot say no. Di ba? Pag inutusan ka ng commander sa military, susunod ka. Ayun po yung command na ginamit ni Paul dyan, na ginagamit sa military term ng commanding officer. At the same time, sinabi niya rin kay Timothy yung word na son, anak ko. Bakit? To express the personal relationship. Amen? Express, no, the fatherly love. Paul was seriously but full of love. This peculiar, affectionate earnestness in this use of personal name here in the conclusion of the letter. And according po dun sa prophecy na sinabi dito, Paul wanted to consider what the Holy Spirit had said to him through others in the past and receive the courage to remain in Ephesus. Yung prophecies na tinutukoy dito is yung encouragement na binigay ng mga ibang taong mananampalataya kay Timoteo. So sabi dito sa sumunod, that by them you may wage the good warfare. The focus is not the prophetic word of Timothy heard in the past. The focus here is the battle right in front of him now. Yung kinakaharap niya na pagsubok na battle where he must wage the good warfare. And this fight is the good fight. Alam niyo po ba, minsan lumalaban ang tao ayon sa pamamaraan ng tao. Pero ang nais ng Diyos, lumaban tayo ayon sa pamamaraan ng Diyos. Ayun po yung sinabi ni Paul kahit sa mga taga-Korinto. At sinasabi niya rin po kay Timothy. Timothy had a job in front of him and hindi po yun madali. Minsan, tinitrik natin minsan na madali yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero I'm telling you, it is not easy. Sabi mo sa katabi mo, hindi madali. Bakit ko sinasabing hindi madali? Hindi para takutin kayo, kundi para dumepende tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yun yung nais ng Panginoon. And even ni Paul, kay Timoteo, it wasn't going to be easy, comfortable, carefree. He had to approach the job Paul left him to do in Ephesus as a soldier approaches the battle. Sabi mo sa katabi mo, soldier approaches the battle. Ganon din ang lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Lagi kang nasa battle. Amen po ba? And sabi dito, this gave Timothy still another reason to remain in Ephesus.
he should sense the responsibility to stay and felt like living because tututusin talaga, napakahirap. Minsan isipin mo na aalis ka na, ayaw mo nang magpatuloy doon sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Diba? Felt like leaving, gusto mo nang umalis. But for us, like a soldier, Paul commanded us to fight the good fight of faith. Sabi mo sa katabi mo, fight the good fight of faith. Hindi pa tapos. Hindi pa tayo tapos. Hanggang nabubuhay tayo dito, lalaban tayo sa paraan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lalaban tayo sa paraan ng Diyos. And sabi po dito sa sumunod, tools for the warfare, faith and a good conscience, having faith and a good conscience, which having rejected and concerning the faith, suffered shipwreck. Kung ano ba itong faith and good conscience? Alam niyo po ba, when we walk in the true gospel, true doctrine ng ating Panginoon, it will clear our hearts. It will purify our hearts and give us good conscience. Amen po ba? Hindi yung sa bawat pagkakataon, mali na lang lagi yung naiisip natin. Gospel or the Word of God give us a good conscience. Amen po ba? Give us a pure heart and give us a sincere faith. At ayun po yung nais ng Panginoon kapag tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po? He had to have a good conscience because his enemies would attacking him. And kung wala kang mabuting konsensya sa isip mo, tutumpal ka. Makikipaglaban ka ayon sa paraan ng tao. Ano yun? Galit. Sino may pamamaraan ng tao sa paglaban sa makamundo, tama po ba? Yun yung paraan ng tao. I'm telling you, paghiganti, galit, ayun po yung paraan ng tao. But then, if the Paul is telling, hello, ayan, sound check. Praise sound check, ayan. Paul is telling Timothy to have a good conscience isn't just the conscience that approve us, but the one that approve us because we've been doing what is right. Hindi dahil kung sino yung tama, kundi kung ano ang tama. That is a good conscience. Tama naman ako eh. Meron kang mga sinasaalang-alang sa sarili natin. But then, the good conscience will tell you what is right. Ano yung tama sa harapan ng Diyos. Amen po ba? And it is connected with the good conduct. And sabi dito, kabilang sa mga iyon sina Himeneo at Alejandro, na ipinauubaya ko na sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. Tingnan natin itong si Himeneo na to at si Alejandro. That these two people rejected the tools for warfare, of whom are Hymenaeus and Alexander. We know nothing about these two. Alam naman natin yan. Hindi sila ganong nabanggit. But Paul, hindi inaalaw ni Paul na magkaroon ng sila po yung mga lumilikha ng pagtatalo sa loob ng panambahan. And other than that, Paul said to them here, apparently, discipline them. Paano ba madidisiplina ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya kay Kristo? Ibigay kay Satanas. Yun po yung pinakamasaklap. Yung mawalan ka ng divine protection na nagmumula sa Diyos. At nandun ka na. Bakit? Ang Diyos mismo inutusan si Satanas kay Job. Di ba? Kasi nakakalam ng story ni Job. The Lord, the God the Father Himself, inanong niya si Satan na subukin ang
lingkod ng Diyos, if we are not in God's hands, or dun sa tinuturo na itong protection ng ating Panginoon, nangangamba tayo na baka ang pagtutuwid na kailangan na gawin sa atin ay sa kamay ng kaaway. Sakit. Masakit po. But this is the reality. Whom I delivered to Satan. From the New Testament passages, we can surmise that he did this by putting them outside the church. Sa labas. Kasi pag nasa labas ka na, nasa mundo ka na, kala mo, your life is going well. Kasi umaayon sa'yo yung mga bagay na makamundo. But then, andun na sa kamay ng kaaway. At the end yan is kapahamakan. And sabi dito, the punishment was the removal of protection, not an infliction of evil. Yeah. The Lord protects us from many attacks from Satan. Katulad po ng nabanggit sa Job 1 verse 10 and Luke 22 verse 31 to 32. As much of this protection comes to us in what we receive as we gather together as Christian. Alam niyo po ba ang kagandahan ng my church? Sabi mo sa katabi mo, ang kagandahan ng my church. May nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi pag nasa labas ka ng church, walang magpapaalala sa iyo. Minsan kasi nakikita natin when things goes well, minsan naisip natin, okay lang. But then, if we are not in the church, mas mahihirapan tayo. Sabi mo sa katabi mo, mas mahirap kapag wala sa church. Amen? Mahirap na nga na nasa loob ng church eh. Tama po ba? Mahirap na nga nasa loob ka ng church eh. Pero mas mahirap na walang church na sinisimbahan. And sabi dito, we can't simply act as if every Christian does what God wants them to and stays faithful to the gospel. Kung hindi natin, he should do it because not everyone else does. Ganun po yung pinagkatiwala ni Paul kay Timoteo. Hindi porket, ito naman, hindi porket ginagawa ng lahat sa labas, gagawin din natin. At hindi porket hindi ginagawa ng iba, hindi mo na gagawin. Ano yung sinasabi ko dito? Yung lumakad sa katotohanan. The fact that some do not remain faithful to the end should give us more initiative not to give up. Sabi mo sa katabi mo, huwag sumuko. Kung ang lahat ay sumusuko na, at kung ang karamihan ay nanghihina na at bumibitaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw, huwag kang sumuko. Amen? Huwag tayong susuko. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. As Paul encourages Timothy not to give up, and the Lord also will encourage us today na huwag tayong sumuko. Paul charged Timothy to oppose the false teachers. Paul rectified the legalists, not the law itself. Paul experienced the true gospel, the mercy, and the grace of God. Paul charged Timothy to fight the battle well. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng aming mga puso kung paano mong tinutuwid at tinatama ang aming landas, Panginoon, na daraanan patungo sa iyo. Hayaan mo rin, Lord, na ang bawat isang mga anak mo na naririto maging matatag sa pananampalataya sa iyo. Huwag sumuko, Panginoon, anumang pagsubok ang pinahihintulot mo sa bawat isa sa amin. Lord, kung titignan namin yung measurement, yung weight, Panginoon, yung bigat, Panginoon, ng pagsubok na kinaharap ng mga apostol mo nung una, compare sa pagsubok na pinahihintulot mo sa amin ngayon. Lord, we pray
that you give us more strength and courage, Lord God. Lalo na po, Lord, na lumakad sa tamang doktrina, Panginoon. Tayuan ang tamang doktrina, Panginoon, na ibinigay mo sa mga apostol at ibinibigay mo rin sa amin sa panahon na ito. Lord, I pray na ikaw po ang maging ulo ng panambahang ito, na ang bawat katawan, Panginoon, na binubuo ng church mo, Lord God, ay maging matatag, malusog, at higit sa lahat, may pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Ama, dalangin ko nawa, Panginoon, sa iyong panambahan, sa bawat individual na naririto, ano man ang pagsubok na kinaharap ng bawat isa sa amin, Lord God, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na maipahayag pa rin ang iyong mabuting balita sa loob at labas ng panambahang ito. Sa tahanan, sa trabaho, maging Lord, sa loob ng paaralan, Panginoon, sa mga mag-aaral na naririto, Panginoon. I pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala, O Lord, ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen.